Mikas Kabanata 3 at 4. Ang mga katiwalian ng mga pinuno sa Israel. At sinabi ko, makinig kayo, lahat ng mga pinuno ng Israel. Katarungan ang dapat ninyong pairalin. Ngunit ayaw ninyo ng mabuti at ang nais ninyo'y kasamaan. Binabalatan ninyo ng buhay ang aking bayan at unti-unting hinihimay ang kanilang mga laman. Kinakain ninyo ang kanilang laman, binabakbak ang kanilang balat, binabali ang mga buto, at tinatadtad na parang karneng iluluto. Darating ang araw na kayo'y dadaing kay Yahweh, ngunit hindi niya kayo tutugunan. Hindi niya kayo papakinggan dahil sa inyong mga kasamaang ginawa. Ganito ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa mga bulang propeta na naging dahilan ng pagkaligaw ng bayang Israel. Nangangako sila ng kapayapaan sa mga nagsusuhol sa kanila, ngunit pinagbabantaan nilang didijimi ng ayaw magsuhol sa kanila. Sasapit ang gabi ngunit hindi kayo magkakaroon ng pangitain, lalaganap ang dilim subalit hindi kayo tatanggap ng pahayag mula sa Diyos. Lulubog na ang araw para sa mga propeta, malagim ang kahihinatnan nila. Mapapahiya ang mga manghuhula, pagtatawanan ang kanilang mga pahayag, sapagkat hindi na sila sinasagot ng Diyos. Subalit ako'y puspos ng kapangyarihan, ng Espiritu ni Yahweh, ng katarungan at kapangyarihan upang ipahayag sa mga Israelita ang kanilang mga kasalanan. Makinig kayo, lahat ng mga pinuno ng Israel. Nasusuklam kayo sa katarungan at binabaluktot ninyo ang katwiran. Itinayo ninyo ang Zion sa pamamagitan ng pagpatay, itinatag ninyo ang Jerusalem sa pamamagitan ng kasamaan. Ang kanyang mga pinuno'y nagpapasuhol muna bago humatol, nagpapaupa ang mga pari para magturo, at ang mga propeta na may nanghuhula dahil sa salapi. Gayunman, umaasa sila kay Yahweh at sinasabi, nasa kalagitnaan natin si Yahweh kaya walang kasamaang darating sa atin. Kaya't dahil sa inyo, ang Zion ay bubungkalan tulad ng isang bukirin, magiging isang bantan ng gumuhong bato ang Jerusalem, at ang burol na kinatatayuan ng templo'y magiging gubat. Ang pag-iral ng kapayapaan sa daigdig. Darating ang panahon, na ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh, ay mamumukod sa kataasan sa lahat ng bundok. Higit itong dadakilan kaysa lahat ng burol, at dudulog dito ang maraming bansa. Daragsa ang maraming tao at sasabihin nila, halika kayo, tayo na sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang nais niyang gawin natin, at matuto tayong lumakad sa kanyang landas, sapagkat magmumula sa Zion ang katuruan, at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang mamamagitan sa mga bansa, at magpapairal ng katarungan sa lahat ng lahi. Kaya't gagawin nilang talam ng araro ang kanilang mga tibak, at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansay di na mag-aaway, at sa pakikidigmay di na magsasanay. Sa halip, bawat tao'y mamumuhay ng payapa, sa kanyang ubasan at mga puno ng igus. Wala nang babagabag sa kanila, sapagkat ito ang pangako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kahit na magpatuloy sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan ang lahat ng bansa, kami kay Yahweh na aming Diyos lamang sasamba magpakailanman. Matutubo sa pagkabihag ang Israel. Sinabi pa ni Yahweh, darating ang panahong titipunin ko ang mga napilayan at ang mga banihag, gayon din ang aking mga pinarusahan. Ang mga payle na nalabi ay bibigyan ko ng bagong buhay, at ang mga itinapon ay gagawin kong isang malakas na bansa. Akong si Yahweh, ang maghahari sa kanila buhat sa bundok ng Zion sa araw na iyon at magpakailanman. At tungkol naman sa iyo, burol ng Zion, kung saan binabantayan ng Diyos ang kanyang bayan gaya ng isang pastol, ikaw ay muling magiging sentro ng kaharian katulad noon. Bakit ka dumaraing ng malakas? Wala na bang haring manggana sa iyo? Namatay na ba ang tagapayo mo, kaya't namimilipit ka sa sakit tulad ng isang babaeng malapit? Nang manganak, mamilipat kayo't dumaing dahil sa matinding sakit, mga taga-Jerusalem, sapagkat aalis kayo sa lungsod at maninirahan sa kabukiran, itatapon kayo sa Babilonya ngunit kukunin muli roon, ililigtas kayo ni Yahweh mula sa kamay ng inyong mga kaaway. Maraming bansa ang nag-aabang upang salakayin ka, sinabi nila, wasakin natin ang Zion, panuurin natin ang kanyang pagkawasak, ngunit hindi nila alam ang iniisip ni Yahweh, hindi nila nauunawaan ang kanyang layunin, sila'y kanya lamang tinitipon upang parusahan, gaya ng ginapas na trigo, upang dalhin sa giikan, mga taga-Jerusalem, humanda kayo at parusahan ninyo ang inyong mga kaaway, gagawin ko kayong kasinlakas ng isang toro na ang sungay ay bakal, at tanso naman ang mga paa, dudurugin ninyo ang maraming bansa,
ang mga kayamanang nasamsam ninyo ay ihahandog ninyo sa akin na Panginoon ng buong mundo.